Hello mga kasamgel, sa tagal ng panahon nga, nagusto na ko nang General Laboratory Check-up hindi nga matuloy-tuloy. Kaya this time, dahil sa kakapush ng aking family, ayan, natuloy na rin. Nakita nyo naman yun na yung mga gagamitin ko sa aking face ngayon. Bago ako malis, syempre naman guys, ayoko naman na may nararamdaman ako. Tapos mukha pa talaga akong may sakit. Diyos ko, ayoko sa lahat kinaaawaan ako at magmumukha akong kawawa. O diba, naglagay lang ako ng blush on. Syempre, ang gamit ko lang dyan na yung aking magic lip tint na napakatagal naman guys matanggal, promise. Magagamit ko rin hanggang sa matapos ang aking check-up. So ngayon pupunta nga ako dito sa hospital malapit sa amin sa community. Ayan, at dun nga ako magpapacheck up para mabilisan. Dahil nga, kailangan ko nga talaga guys malaman agad ko ano yung mga nararamdaman ko. At natatawa na nga ako dito kay Chinchin. Ay ko siyang niloloko, binoblower niya yung buhok ko. Thank you so much kapatid sa pag-aasikaso sa akin tuwing umaalis ako. Lagi mong alagang-alaga ang aking buhok. O alam mo na, syempre may baon ka mamaya, 'di ba? At syempre, nasaksihan mo na naman ang aking pag-lipstick. O, diba? Nag-lipstick ako kahit naka-face mask ako. Parang tanga lang. O, yan. Lilinisin ko muna ang aking pagmumukha dahil nga ang hirap ng puti-puti ng aking mukha. Tapos yung leg ko naman ay nangingitim. So, anyway, hindi naman talaga ako maitim, guys. Morena ako. O, ibang maitim, ibang morena, ibang maputi, ibang tisay. So, nandun lang ako sa medya-medya. Medya-noche. Ganun. Okay, continue na tayo guys. O, diba, ang ganda-ganda ko na agad. At maglalagay muna ako ng eyeliner sa aking under eye. Para naman medyo mukhang matari at gising na gising ang mata ko kahit antok na antok talaga ako. So, syempre nga guys, so pasok mo ng hospital, naka-face mask ka. Kaya yan, matatakloban din yung aking lipstick. But it's okay. At ito ang mga gagawin ko ngayon. Apakadaming tests na gagawin ngayon ni Madam L, guys. Kaya syempre, i-update ko rin naman kayo mamaya. At nandito na nga ako, ready na. So, yan ang aking OOTD. Napakasimple, diba? Nanay na nanay lang. Paris na ako, bye. Syempre, fast forward na tayo, mga angels, mga kasamgel. Ayan na nga, dahil nga nagmamadali na tayo. Ayoko rin naman talagang abutin ng siyam-siyam dito sa hospital. Dahil nga malapit lang kami dito. So, syempre, mabilis na kami nakarating. At nandito na ako sa information. Nagtatanong na rin ako na kung ano mga dapat kong gawin at dapat kong unahin. So, syempre, naiiyak na ako kasi nga, ang dami kong babayaran. Siyempre, ang una kong ginawa ay nagtanong muna ako para sa ultrasound. At ito nga, sinabi na nga sa akin, siyempre, tawan-tawa naman ako dito kay Chano dahil nga nalaman niya na lalaki na doktor yung mag-check ng aking bubay. Sabi nga niya, siya na lang daw ang hahawak at sasabihin na lang daw kay doktor ko ano yung masakit. At habang pumunta nga si Chano sa ECG, share ko lang sa inyo guys, na ayun nga, doktor na lalaki yung mag-check up sa aking boobs. Ayan, dahil nga, kailangan din siyang ma-check at kailangan ko din magpa-abdomen na ultrasound. And then, so bukas pa siya mangyayari. Humingi ako ng schedule ngayon. So, pupunta ako ngayon ng x-ray. Tapos, magpapa-ECG ako. Tapos, ayan, nakita nyo naman tinatanggal ko na yung aking mga alahas. Kasi nga, guys, bawal. Kaya yan, nakapagpa-x-ray na ako. So, pupunta na kami sa ECG. Ano ba yung ECG, guys? Hindi ko nga alam yon. Dapat palang i-check ang aking puso. Diyos ko, kung alam nyo lang ang laman ng puso ko. Sobrang sakit na. So, na-remove ko na guys lahat ng alahas ko dahil bawal nga daw dito pag nagpapa-ECG ka. At ito nga si Chano, tinatanong ko kung gutom na pero inaantok na nga kami pareho kasi nga ang aga din naming magising. Gusto ko nga sana makuhanan lahat ng test sa akin pero bawal nga yung camera sa loob guys. Hindi tayo pwede basta-basta mag-video dito kaya kailangan humingi tayo ng permission. Kasi nakapila ka sa ECG ang tagal. Gutom na ako. And finally, natapos na nga kami. Pupunta na kami ngayon sa OB. Alam niyo naman kung ano ginagawa sa OB, diba? Marami nga ako dapat ipa-check up at dapat ipa-test. Since nandito na nga rin lang ako, isasabay-sabay ko na. Uuwi na muna kami, tas kakain muna kami dahil 3 o'clock pa daw kami dapat bumalik. So, yun lang guys. So, it's 3 o'clock in the afternoon. Babalik kami ngayon sa OB para magpa-check up. Ay. Ayan, syempre nagkakit ako guys kasi masyadong mainit. Tingnan nyo naman ang init kung gano'n pa-init sa labas. Wala, ayun na si Inay. Inay, sama ka ba? Dito lang siya, kasama niya si Eli. Bye. Magtawag ko na lang kayo later.
Okay, dahil ang bilis na nga namin nakarating dito guys, nag-change outfit na rin ako dahil ayoko na nasuot ko kanina, madumi na siya. Dahil nag-lunch nga kami kanina sa Sangyup. So ayan lang guys, pagpasok namin dito napakadaming pila. At magbabaka sakali nga kami na sana isunod na ako. But sad to say guys, na 3 o'clock daw ay magka-cut off daw sila. So quarter to 3 is nandito na kami or 2:30 nandito na kami. At nakakatawa nga habang tumitingin ako dito, nakakita ko ng kapangalan mismo ni Ate Marian Manalo. Shout out sa'yo ate, ayan may kapangalan ka pa ng doktor. At ito nga guys, yan ako magpapa-OB, magpapa-check at pumasok ko sa loob, tinimbang-timbang muna ako at nakakatawa ang bigat ko na guys. So, diba? Huwag nyo nang alamin kung ilan ang timbang ko at pagtapos yan, magpapa-BP daw ako. Sabi ko nga, bakit ba? Kung high blood ba o low blood? Kailangan daw malaman yun. Okay, so yan, magpapa-check na nga ako dahil alam ko lang talaga high blood ako kay Chano kasi lagi nga akong inaaway. O, baliktad guys, ako talaga yung aaway sa kanya kasi nga lagi akong, ewan ko ba, sumpungin talaga ako ngayon. Bahala na siya, naiintindihan naman niya yun. I love you, asawa ko. O, diba, pabebe lang kahit naman may pahid ako. Alam ko naman na lagi mo pa na ako sinasamahan kahit na naiinip ka sa aking matatagal na mga gawain sa buhay. Pero dapat ganun talaga, no? Sinong isasama ko? Kapitbahay, ganun. At ang sabi nga ni ate, normal pa rin naman daw ang aking baby. Akala ko nga, abnormal na ako. So, alam niyo na. Habang naghihintay kami dito guys, nakita ko si Ate Noemi at si Heaven. Hello, Heaven! Come here, dali! Hoy! Ay, di po kayo si Mami? Ayan, chinecheck nga ni Chano doon kung nandun na daw yung OB pero wala pa rin. Kaya nandito muna ako, nagpipray ako. Samahan niyo ako mag-pray guys ha. Tumatawa-tawa lang ako pero syempre alam niyo naman kung ano yung nararamdaman ko. Kaya kayo guys, kung may nararamdaman kayo, huwag kayo magdalawang isip na magpa-check up na agad ha. Kasi ang hirap guys, pag nagkasakit tayo, lalo na walang iintindi sa anak natin. Alam niyo yun at saka lalo na sa sarili natin. Yung parang nakakagulo ng isip, nakaka-depress pag nag-iisip, ganun. At dahil wala pa nga si Doc, pumunta muna kami sa Pure Gold dahil malapit lang naman kami dito. Binibili ko nga si Samira ng whiteboard at kailangan niya para sa kanyang quiz bee kinaamagahan. Pero nakakalungkot nga, wala silang tinda dito ng whiteboard. Simula nga 2 o'clock, tumating na kami dito. At ayan, na-check up na nga ako. Is 6 o'clock na ata or magsi-7 na dahil nga nagpaanak pa si Doc sa second floor. But it's okay, Doc. Naiintindihan ko dahil nga isa kang OB at kailangan ka nila. So, nandito na ako sa loob. In-explain ko na nga kay Doc kung ano yung mga nararamdaman ko. Ano yung mga, syempre mga changes, guys. Hindi naman lingid sa kaalaman nyo. Sabi ko nga sa inyo na yung menstruation ko is nasira for the first time. Kaya talagang kailangan ko rin malaman kung ano yung reason. Basta ang daming nararamdaman ko sa katawan ko na kailangan ko talagang kumonsulta sa isang OB. So far, inaiin naman niya ako dyan. And kailangan ko pa rin magpa-ultrasound ngayong end of November. So tapos na yung check-up namin. Mabilisan lang. Bawal din kasi ako mag-vlog dito sa loob, guys. Good morning mga kasamjel. It's 6:30 in the morning. So nagising na ako kasi nga kailangan kong pumunta sa hospital ng 8 eksakto. Dahil meron akong lab ng 8 at meron din akong ultrasound. So, naka-fasting ako guys. Kaya sobrang gutom na ako. Sobrang uhon na ako. Pero hindi pwede. Kaya yun, simula kagabi, like 10 o'clock, hindi na ako kumain, hindi na ako uminom. Kasi nga bawal hanggang ngayon. So, good luck sa akin. So, after ng lab, pipila pa ako ng 8 o'clock para sa ultrasound. Siguro hindi ko alam kung hanggang anong oras ako matatapos. Tsaka pa ako makakakain. Nakakalungkot. Gutom na ako. Dahil second day na nga namin ngayon sa pagbalik sa hospital, meron akong kukunin mga results at meron din akong gagawin pang ibang test. So, syempre guys, yung kahit may results na, hindi siya agad pwedeng malaman kasi nga babasahin pa yun ng doktor. But wala kasi, hindi available yung doktor ko sa November 10 or 11 pa siya available, kaya dun pa niya mababasa lahat ng results ng aking examen or yung mga test ko, guys. So, ayan, nakita nyo naman, nag-blush on na naman ako ng pang sobrang kapal, o, diba? Pero mabilis lang siya i-blend, guys, kaya okay lang yan. Alam niyo naman ako, hindi ako mabubuhay ng walang blush on. Pag umaalis ako, kailangan meron pa rin mamula-mula na akala niyo may dugo pa rin ako, pero ang totoo niyan talaga, guys, wala na akong dugo sa kapuyat. Joke lang yan, ha. Wag naman kayo maniwala. Natulog naman ako ng maaga kagabi, kaya nga maganda ang gising ko ngayong maaga. So, ayun, syempre kinakabahan pa rin ako at hindi ko alam, hindi matatapos yung kaba, guys, hanggat hindi ko nalalaman or nakakausap yung pinaka-doctor ko. So, it's okay, magiging okay din ako sa lahat ng mga nag-aalala, nagpe-pray para sa akin. Thank you so much.
Ayun, yung kung gaano nyo ko kamahal, mahal ko rin kayo, pero hindi ko pa kayo masyadong pagtuunan ng pansin ngayon dahil nga sobrang nakafocus muna ako sa health issues ko. Dahil mahirap guys mamigay ng tulong or mahirap magpasaya ng ibang tao kung mismong sarili mo hindi mo kayang tulungan o sarili mo may nararamdaman ka. So ayan na nga yung pangmalakasan ko lipstick guys. Kung gusto niyo bumili niyan, meron yan sa Lux Cosmetics, sa SM ko lang yan binili. Sobrang tinted niya, o diba, nag-promote pa, akala mo naman sponsor. Salamat nga sa family ko kasi nga sobrang ayaw na ayaw ko talaga magpa-check up, pero talagang super push talaga nila ako na tata magpa-check up ka na, mami magpa-check up ka na. Ayun, so naaawa naman talaga ako sa kanila kaya nagpa-check up na ako. At nandito na nga ako, magpapalab na ako guys, kukuha muna ako ng urine dahil magpapa-urine test ako ngayon. Then after yan is CBC, so dahil hindi na ako pwede makuhanan ng video, nakita nyo naman is ayan, duguan na ako dyan. So sobrang sakit, masakit pa sa tattoo guys, kaya nakakatrauma talaga. At dahil nga guys, nakapasting ako para sa ultrasound, ito ang iinumin ko 1 liter ng tubig na kailangan ko maubos. So I'm sure naman na kaya kong ubusin yan dahil sa sobrang gutom at sobrang uhaw ko na. Oh, ayan, Criselda Lucero, masaya ka na ha. Umubos na ako ng 1 liter ng tubig ha. And a minute lang yan. Hindi naman siguro sabihin natin ng mga 15 minutes, ganun. Happy? After 8 to 9 hours na walang tubig at saka pagkain, so hungry. Ayan. Ay po kayo. Iinom sana ako sa darampalan sana. Tawan-tawa ako dun habang nagvo-vlog ako, sinara pa ni Chano yung mineral. Diyos ko po, inom na inom pa naman ako. At syempre, tapos na nga ang ultrasound. Ayan, ultrasound na ang aking bebe, na ultrasound na rin ang aking abdomen. Syempre, hindi ko muna share sa inyo guys at kumain muna kami dahil gutom na kami bago kami umuwi. Then, sayang nga, nakapagluto na pala sa Inay Cleo at ang sarap na sabaw dito. Pero okay lang, Nay. Kakain na lang kami mamaya. So, yun lang guys for today's video. Bye!